Ating balita ngayong araw, umalingaw-awa matinding reaksyon ng publiko sa huling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Cotton Jr. Marami ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa pamahalaan matapos ang talumpati ng Pangulo. Ayon sa ilang mga mamamayan, hindi natugunan ng SONA ang kanilang mga inaasahan at patuloy na kanilang pangamba sa mga kinakarap na isyu ng bansa tulad ng kahirapan at katiwalian. Sa gitna ng kontrobersiya, lalo pang umiinit ang usapin ng naglabas ang mga video na umano'y pagpapakita kay Pangulong Kuting na gumagamit ng iligal na droga. Ang mga video ay kumalat sa social media kasabay ang araw ng SONA na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga nanawagan ng masusing imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga video at matiyak na walang anumang iligal na gawain ang nagaganap sa loob ng Malacanang. Bunsod ng mga pangyayari, patuloy na nagbabantay ang taong bayan sa mga susunod na hakbang ng administrasyon. Samantala nananatiling tahimik si Pangulong Kuting ukol sa isyu at wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ating video kahapon dito sa Amerika. Sasagutin natin isa-isa yung mga sinasabi nitong mga ngagva. Okay? Una, congratulations sa lahat sa inyo dahil nasira daw yung SONA nila or according to Abalos. Pero unang-una mga palangga, nakatutok talaga to mga Genayupak na ito kasi ang daming trolls at ang daming bots na na gustong kontrolin ang narrative. Okay, mag-comment ka diyan kung anong pinagsasabi ng mga hitad. Right? Okay, sagutin natin. Sabi nila fake daw. Natural, alam naman sasabihin nilang, uy, ang galing-galing ni Maharlika. Legitimate yan. Oh, wow, palakpakan natin, isama natin sa SONA. Hello? Okay, sige. Comment kayo dyan at sasagutin ko lahat. Please, yung mga sinabi ni Abalos, na nagsasalta siya kung wingi-wingi siyang ganyan. Diba? Okay. So, at AI daw, deep, deep fake. Ano expect nyo? Ganun talaga ang depensa ng mga ngagva. Number one, kung napanood nyo po yung live natin sa YouTube channel, kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. 'Di ba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito at panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na flash natin yung video, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yan i-counter. Okay? Pag-usapan muna natin yung video. Okay? Abalos, DICT, DND, napakadali lang yan i-counter. You have the machineries. You have our money. Andyan ang pera namin, ng taong bayan, ng mga buwaka ng genemis nyo, nilalamon nyo, ginagastos nyo sa inyong pansariling pangkabit, pang lahat, name it. Bakit hindi kayo mag-spend? Okay? Ng pera ng bayan para ipa-authenticate ninyo. Anyway, na-authenticate ko na yan eh. Pero bibigay ko ba sa inyo yung papel? Hindi. Bakit hindi nyo authenticate on your own? Ano kayo? Ibibigay lang namin sa inyo ng ganun kadali? Ngayon, mga kababayan, makikita nyo na defensive itong gobyerno ni Bangag.
Wala akong sinabi na, mga kababayan, panoorin natin si President Ferdinand Marcos. Ito po ang video na siya sumisingot. Did I say that? Balikan niyo yung video ko. Sabi ko, panoorin po natin ang mama. Okay, itong mamang ito. So ako, natutuwa ako. Congratulations nga sa inyong lahat dahil nataranta ang mga jutang Ginimes, imbis na lumalantak na ng taba si Abalos sa batasang pambansa, 'di ba? Doon sa Congress, mga palangga. Ano ginagawa niya? Nataranta sila sa kadepensa. Sabi ni Abalos, kitang-kita naman ang layo-layo ng mukha ng presidente. Doon pa sa hindi nakakanood, puntahan nyo sa ating Facebook. Ang dami na yan. Multi-million na yan. Baka ngayon, across social media, baka 100 million views na yan. Kasi yung sa kay Chris Lam, 8 million. The last time I checked few minutes ago, magna 9 million na yata yung kanyang pinost. So sabi ni Abalos, eto mga kababayan, kailangan ninyong lawakan ang inyong kaisipan dahil itong mga jutang Ginimes na mga kampo ni Marcos Jr., hinaharas kayo, tinatakot kayo na ang sinong mag-share ay kakasuhan nila. Akala ko ba, ang layo-layo ng mukha kay Marcos Jr., bakit magkakaso kayo? Ano sasabihin nyo? Nag-post kami na yan si Bangag Jr., minention ba namin yan? Okay? So yun yung depensa ng mga kasyungaan nila. Depensang bangag. Okay? Sabi niya, Abalos, ang layo-layo ng mukha. Ang layo pala Bakit bothered kayo? Bakit sinasabi nyo na nasira ang inyong, para nasira ang araw, nasira yung SONA? At ikaw, Abalos, D&D, mamaya basahin natin yung mga nila. Mga kababayan, ang sabi, bakit daw itinaon sa SONA? Bakit daw isinyo dito sa Amerika, sa labas ng bansa? Bakit daw hindi sa Pilipinas? Uy, talagang bangag ang utak mo, no, Abalos? Bakit? Uuwi pa ba ako dyan? Ganun ba? Kailangan pa bang, pag may gusto kang i-show, whatever, kailangan maggumastos ako ng pamasahe para umuwi ako ng Pilipinas? Sige nga mga kababayan, kailangan bang i-show sa Pilipinas the fact na ako ay may death threat? Gusto kong gurgurin ng mga buwakan ng Ginimes at may fabricated crimes si Lisa Tanas at ang kampo ng Jejemon? Uuwi ba ako dyan para ipalabas? 2 taon kong pinag-usapan ito. Tapos, after na mag-fabricate kayo ng crime at gusto nyo akong gurgurin, ay, uuwi ako sa Pilipinas kasi doon ako. Kasi masarap doon sa Pilipinas, mag-view tayo. Bangag. Right on your fingertips, pwede mo nang i-show ang gusto mong i-show o gusto mong i-play. Depensa ninyo, okay, na ito ay, yun nga, fake. At kitang-kita naman, yung tenga daw magkaiba. Okay, ito. Ang pinakita natin ay moving, video. Hindi siya still camera. Okay? Hindi siya still shots. Alright? So, pag dinahan-dahan mo yan, pag dinahan-dahan mo yan, may mga anggulo na hindi talaga magkakapareho kasi unang-una, kahit na yung current picture natin, mga palangga, pag video, di ba, yung iba sa inyo nagvi-video, tapos in-screenshot yung ganyan, di ba? In-screenshot nyo yung mga alindog. Unang-una, kapag in-screenshot yung inyong alindog, kumikinis ka. Napansin nyo yan. Yung mukha pag video, kunyari malayo ang kuha, ibibideo mo ganyan, tapos gusto mong kumuha ng angulo. Bakit ko alam yan? Ginagawa ko yan sa video ko. Ay, ang cute ko dito. Ay, ang ganda ko dito. Ay, ang ganda ng angulo ko dito. Diba? Ganon. So, isi-screenshot mo ngayon from the video, tapos yung kanyang pixels, hindi na ganon kaganda. But, kung titignan mo, kung titignan mo yung sinasabi nilang tenga, it's all BS. Di ipa-authenticate nyo. Para masabi niyo sa taong bayan na si Maharlika ay naglabas ng fake video. Diba? Ipa-authenticate nyo, I challenge you, jutang Ginimes, diba? Hindi ko naman sinabi sa inyo na ito po ay si Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, mga palangga, panoorin natin ng isang mama. Nag-react kayo. Ibig sabihin, guilty kayo. At napakasimple lang sagutin.
Kayo lahat. Kung gusto nyong bumalik, well, hindi na babalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Napakasimple lang. Babalik tayo sa pulburon test. Bakit kayo naaalarma? Okay? Bakit kayo takot na takot? Ang sabi nga ni Abalos, ang layo ng mukha ni ang layo ng mukha kay Bangag Jr. Bakit yung reaksyon ng tao identical, eksakto? Ano gusto nyo? Bulagin nyo, yung tuslokon nyo ang mata ng taong bayan para lang umayon sa inyong mga kasinungalingan? At ito mga kapalangga, pakinggan nyo ang bawat salita ng mga bangag na ito, mga jutang ginimes. Lahat ng mag-create sila ng task force. Task force. Akala ko ba hindi si Marcos Jr. yun? Bakit kayo mag-create ng task force para pigilin ang pag-spread nitong bonggang-bonggang pulburon video? You will spend millions of millions na naman na pera para mag-create ng task force. Ito po ay pagpapakita na gusto na tinatakot ang bawat na mag-share itong video na ito. At ang sabi nila, yun nga, pananagutin nila, hindi panagutin nyo. O makikipagtulungan kayo sa Amerika, sabi pa ni Abalo, sabi ng DND, di magkipagtulungan kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko nga yun eh. Diba? Nakontakin ako ng American government at nang mailatag ko pa ng gusto kung anong kadyutahan ninyo. Akala niyo natatakot ako sa inyo mga hinayupa kayo? Simple lang naman ang sagot dyan eh. Sabi ni Abalos, ang layo-layo daw. Bothered kayo. Bakit kayo naapektuhan sa SONA nyo? Nasira. Although hindi ko pa napanood yung SONA nila, mga palangga. Yung SONA ni Bangag. Bakit kayo natataranta? Bakit gusto nyong ampatin yung video na hindi naman si Kutig, na sabi nyo hindi naman ito si Marcos Jr.? Bakit kayo natataranta in the first place? At bakit sinasabi nyo, Abalos, na ito ay malisyoso? Yung yung pagnanakaw nyong lahat sa kaban ng bayan, yung pagpapahirap nyo, balik naman po tayo sa issue ng smuggling, pulburonic, kidnapping, lahat na yan, araw-araw kong sinasabi, hindi lang yan malisyoso, araw-araw nyong kinikitil, ginugurgur ang buhay ng Pilipino. Itong video na ito, kung hindi ito si Marcos Jr., brush it off. Bakit kayo gagastos ng kaban ng bayan? Sige nga, ngayon sasabihin nyo, ang iba ang mga dahilan nila, ay luma na yan. 2010 pa yan, 2013. So, kung 2010 pala luma na nagsingot yung presidente nyo, dahil kiniklaim nyo, kayo ang nag-claim na siya yun eh. So okay lang mga AFP, PNP, mga Marine na mga makikisig na mga brusko-brusko kung mga palangga, okay lang po yun kahit 2010, 2011, 2012 na yung commander in Pulburon nyo ay sumisingot at talagang feel na feel niya kasi yun ang ng taong bayan, yun yung pulso ng bayan. Ano sinasabi mo, Abalos? Nakakaloka. Ay, hindi, ang layo-layo niyan. Ang layo-layo ng mukha. Bakit nataranta ka? Bakit nagpa-presscon ka? At bakit sinasabi mong tinaon pa para sirain ng presidente? Tignan mo kung pakikinggan nyo, tinaon pa sa SONA, sinisira o destabilize ang presidente. Akala ko ba hindi si Bangag yung nasa video? Bakit kayo yung nagki-claim? Sabi nyo, hindi to ang layo-layo. Bakit sabi nyo sinisira yung presidente? Coming from your mouth, filthy mouth. Kayo mismo ina-acknowledge nyo na ang nasa video ay si Bangag. Hindi ko naman sinabi na siya ay si Presidente Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, mga kababayan, the moment of truth, antayin natin, tignan ninyo, panoorin ninyo, tignan ninyo, at kayo na po ang humusga. Ito po. Kinonfirm ko ba na siguradong sigurado ako, 100%, ito po ay si Marcos Jr. Mapipigilan ko ba ang taong bayan, ang mga nanonood? Ay naku palangga, yung aking mga palangga na dumalo sa aking inorganize dito na event. Sumisigaw sila, mga kabataan pa yung karamihan doon. 'Di ba? Marcos Bangag, Marcos Jr. Kasi ibig sabihin, yung nakikita ng mga mata ninyo, kasi siyempre yung brain ninyo, 'di ba?
Hindi naman kayo bangag, di ba? So nakikita ninyo ng inyong mga mata, yun yung sinusunod ng inyong damdamin at yun ang namumutawi sa inyong bibig. Hindi ko naman sinasabi, mga kababayan, eto, sigurado ko 100%. Napakasimple lang naman sagutin na hindi siya nagpupulburon at eto, kung ako ang ganitong pinapakitaan ng mga ganitong klaseng video, o sige, sabi niya, kung ako po presidente ito eh. Hawak nila ang pera ng bayan, hawak kontrolado nila lahat. Na kung kaya ni Marcos Jr. magpa-drug test ng 2 minuto, mahigit ng 2 minuto nung campaign, mga palangga, bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Yun yung question natin, bakit hindi niya kayang gawin? Di ba? Ano pang sinasabi nila? Ano pang comment dito? Ito. Makipagtulungan kayo sa Amerika? Hindi makipagtulungan kayo sa Amerika. Bakit? Issue ba ng Amerika to? Yung pagpupulburo ni Kuting? You know? Dahil inamin nyo na mismo sa video ninyo na si Kuting yun. Okay, tignan natin. Ngayon mga palangga, issue ba ng Amerika ito? Ang pagdudurog. Hindi naman ako ang nagsabi, kayo ang umamin eh. Kayo ang umamin, napakasimple lang, magpulburon test ka. Diba? Magpulburon test kayo. Okay, tignan natin. At itong anak ni Kuting Jr. Ayan. Ano sabi niya? Nung tinanong daw siya ng media, pathetic attempt to destabilize the administration. Sabi niya, I think it's a little obvious. Asan ang destabilization sa video? Sabi nga ni Abalos, mga kababayan, ang layo-layo ng mukha kay Marcos Jr. Bakit si Sandro ay sinasabi niya, okay, pathetic attempt to destabilize the administration. So, ibig sabihin, yung video na yon yung tatay niya. Sino ba ang presidente? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanilang pananalita sa pagdepensa, okay, ng kanilang pulboronic. Ibig sabihin, inamin nila, 'di ba? Subconsciously alam nila na tatay niya 'yon. Kasi kung may mga nagpapalabas from kung saan-saan ginawa lang or Korean novela, Chinese novela, mga ganun. Bakit sinasabi ni Sandro Marcos na pathetic attempt to destabilize the administration? So sino ang i-destabilize na administrasyon? Hindi ba tatay niya? Akala ko ba galing sa telenovela yung video? Akala ko ba, sabi ni Abalos, ang layo-layo? At ang sabi niya pa, yeah. So ibig sabihin, mga palangga, alam nila sa sarili nila na tatay niya yon at alam ni Abalos na yun yung boss niya. I did not say that 100% si Marcos Jr. Ang sabi ko lang, kayo ang humusga. Kailangan nyo mag-speak up day. Yung mga military, AFP, PNP. Nasa inyo naman yan. Kung kayo ay gusto nyo pa rin na pamunuan kayo ng isang bangag. Diba? Nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo kayo ay pamunuan ng smuggler, kidnapper, lahat na unless you're part of it. Sumumpa-sumpa kayo sa bayan, tapos ngayon, dati sinahamon nyo, Maharlika, wala namang video eh. Maharlika, ganyan, nang pinakitaan na kayo ng video. Well, sinabi ko naman na sa inyo, mga palangga, na yun nga lang, yung authority to op at saka pre-op ni Agent Morales. Diba? Anong ginawa nila doon? Diba? Sabi nila AI din. Ano sabi nila? AI din. So, bawat ilalabas natin, mga kababayan, dito, kayo, kahit gaano pa yan ka-authentic, kahit na-authenticate na yan, na-certify na yan, sasabihin pa rin nila ay hindi totoo, deepfake. Kasi gusto nilang kayo ay pagpaniwalain sa kanilang bangag na pag-iisip. Actually, ito ang dami nilang pinakawalang bots. Diba? Sinabi ko sa inyo, si Lisa Tanas ay nagbabayad ng 5 milyon doon lang sa particular page sa Facebook para siya ay purihin. So, chinek ko yung mga comment. Okay? Mag-ingat kayo na kunyari, okay? Yung kunyari naniniwala. Katulad nito, ito troll to.
Mga fake news lang ang mga ito para maghasik ng pagdududa. Ang tunay na impormasyon ay ang mga ginagawa ni BBM para sa bayan. Identical yung mga comment dito. Itong mga comment na to, ilang beses ko nakita. Okay? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!